Samantala, sunod-sunod na ang nagiging problema at issue ng bansa tungkol sa ating mga OFWs. Kaya't inimbita sa PTV News Center si Congressman Roy Señeres ng OFW Family Party List. Good morning, sir. Good morning. Good morning sa lahat po na nanonood. Okay, Congressman, dati kayong ambassador ng Pilipinas sa isang bansa sa Abu Dhabi, Middle East. Sa United Arab Emirates po yan, okay. sa Abu Dhabi, yung pinaka-capital ng UAE. Doon po ako naging ambassador. So sir, based on your experience, ano po ba ang madalas na idinudulog na problema ng ating mga kababayan sa ating embahada? Kadalasan po yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa loob ng mga pamamahay ng mga employers dyan, yung mga kasambahay, yung mga domestic helper. Sa ibang mga kategory naman po, yung mga nurses natin, halos walang mga problema. Maganda yung kanilang trabaho, meron silang sariling mga apartments. At yung ating mga mekaniko dyan, highly respected ng mga locals kasi ang gagaling ng mga mekaniko natin. Pero ang problema po, based on my experience, ay yung nandoon sa kasambahay. Out of 300,000 Filipinos, for instance, working there, about 100 of them are domestic helpers. Kaya considering na sa loob ng pamamahayan, under the control na sila ng kanilang employer, everything can happen. And to be more responsive to your question, ang kadalasan problema nila yung hindi tinutupad yung kontrata. Halimbawa, yung usapan ay sa kontrata ay $400 a month. Minsan ang binibigay sa kanila, $200 lamang, $150. Ay, anong magagawa ninyo? Anong magagawa ng ating kababayang kasambahay? Under the control of the employer siya, once he is confined to the four walls of the employer's household. So sir, usually yung kontrata hindi nasusunod. Meron din po bang kaso ng mga pananakit o marami po bang kaso ng pananakit sa mga kasambahay? Opo. Meron mga physical abuse, verbal abuse, sexual molestation, and the like. So, yun po ang maraming problema. At yung ano din po, isang problema din ay yung homesickness. Alam niyo po, yung ating mga kababaihan na nagtatrabaho bilang kasambahay, mga bata pa ito, may mga sariling mga anak ito rito sa Pilipinas, may mga at iniiwan nila at nakatali sila sa kontrata na ang duration ay 2 years, kaya napakasakit sa kanilang kalooban na mahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay at nakabound sila sa isang 2-year employment contract. Masakit po sa kanila yan. Kaya kadalasan homesickness. Nakakasira ng bait minsan itong homesickness. Oo nga, sir. So sir, bilang dating ambassador, paano nyo natutulungan itong mga common problems like yung hindi pagtupad sa kontrata, physical abuse? So ano po yung nagiging aksyon ng embahada sa ating mga kababayan? Bago ako naging ambassador dyan, naging labor attaché muna ako. Kaya meron akong listahan ng mga employers na notorious, kaya bina-blacklist ko yan. Pati yung mga broker nila dyan, yung mga employment agency na based doon, kapag nagpapa-authenticate o nagpapa-approve ng mga job orders nila, hindi ko ina-approve yan. Kapag yung mga employers nila, yung mga kliyente nila, yung mga notorious. So, sa pamamagitan yan, kukontrol natin yung pagdami ng mga problema. At yung iba naman na nagra-run away, kasi ako, 1983 to 1986, wala pa pong mga tinatawag natin ngayong mga OWA centers. Kaya doon ko kinukup-kup yung mga runaway housemaids sa bahay ko. Dahil labor attaché lang ako noon, 3-bedroom apartment lang ang inuupahan ko at meron pa akong 6 na anak. At of course, nag-iisang misis. Kaya punong-puno yung bahay ko noon ng mga runaway. So sir, ilang buwan na rin pinag-uusapan itong sex for flight sa Middle East. Gaano po ba katotoo itong issue na ito? Noong panahon po ba ninyo, sir, meron na ring mga issue na ganito? Under investigation pa po yan ngayon ng ating Department of Foreign Affairs at saka ng Department of Labor, at ako ay humahanga nga sa ating magiting na Secretary of Foreign Affairs, si Albert Del Rosario, dahil hands-on siya rito sa problemang ito. Siya mismo ang nagpunta sa Riyadh para ma-interview personally itong mga nagrereklamo.
So, hintayin na lang po natin kung ano magiging outcome ng investigation dito. But all I can say right now is where there is smoke, there is fire. Eh, merong ganitong mga klaseng sumbong sa Jordan, sa Kuwait, at Kingdom of Saudi Arabia. This is not just a little smoke. There seems to be smoke everywhere. There could be a conflagration. That's why I am expecting the Honorable Secretary of Foreign Affairs as well as the Secretary of Labor, Linda Baldos, to investigate this more thoroughly. So sir, kung balik tanaw lang tayo nung kayo ay nakaupo pa, meron din po bang mga issue ng sex for flight talaga sa Saudi Arabia? As I mentioned earlier, yung number of OFWs ngayon, halimbawa lang sa United Arab Emirates ay umabot na po ng 300,000. During my time as labor attaché, there were only about 40,000 OFWs at yung bilang lang domestic helper dyan ay mga 5,000 lang noon. Notwithstanding may mga runaway housemaid, pero the number of problematic domestic helpers was manageable. Kaya doon ko nga nakukup-kup sa aking bahay, and there were no such things as shenanigans like this. Ngayon dumami, kaya dumami din ang problema at kulang yung ating mga foreign affairs sa ating mga embassies, kaya siguro nangyayari ito. Okay, so kung bilang representative ng ating mga OFW, ano na po yung mga measures na ginagawa ninyo sa inyong hanay? Meron po akong panukalang batas which would require by law the ambassadors to exercise the diligence of a good father of a family in taking care of OFWs in their jurisdiction. Therefore, they should play the role of substitute parent or surrogate parent. Ano po ang ibig sabihin diyan? Bilang tatay o nanay, as the case may be, kapag may nakakulong na mga OFWs, dapat personal na dinadalaw ng ambassador yan. Otherwise, anong klaseng tatay o nanay ka kung hindi ka man lang nakakatungtong sa mga kulungan para dalawin ang mga anak mo? Kapag may sakit sa mga hospitals, dalawin din po niya, dapat yan by law ng ating ambassador. At itong halimbawa, yung nangyayari na sex for flight ngayon, nangyayari ito mismo sa loob ng embahada Kasi nandyan yung mga labor centers natin. Bakit po nangyari ito kung ang ambassador ay conscious of his obligation under the law na siya ang tatay at nanay yan. Hindi dapat nangyari ito. Ang problema kasi ngayon, medyo detached ang mga ambassador. So therefore, they should be required by law to play the role of parents. Oo, yes, kung may mga issue din ng ating mga kababayan na nagiging taga-bitbit ng illegal na droga sa ibang bansa. Sa Saudi po ba may mga ganyang kaso din, ano? Pero paano po kaya nare-resolba ng pamahalaan o ng party list ang mga Pilipinong nasasaktan? Ako po yung ambassador ng United Arab Emirates. Meron akong warning na sa ating mga kababayan na patungo roon o nandoon na at bumabalik sa Pilipinas para magbakasyon. Ang sinasabi ko sa kanila, dalawang klase ang mga problema ko rito. Yung iba ay yung nakakapatay ng taga roon in self-defense. Ay vulnerable yan to a hometown decision dahil yung napatay in self-defense taga roon, yung nag-iimbestiga na pulis taga roon, yung fiscal na nagpo-prosecute taga roon, at yung judge ay taga roon. But on the other hand, kapag yung offense ninyo ay drug trafficking, wala nga kayong pinapatay, but this is not a crime against person. This is a crime against the state of the United Arab Emirates. For example, this is a crime against public order. This is a crime against national security. Kaya ang pinaka-complainant dito, hindi tao, kundi estado. Kaya mag-ingat kayo riyan dahil wala tayong mahinga ng kapatawaran dito. Walang blood money involved dito. Kasi national security ito, gusto din naman maprotektahan ng Estado yung kanilang mga kabataan para hindi na lululun sa ganitong klaseng bisyo at yung mga sabotage ng ibang mga lahi sa kanilang national security. Kaya ingat kayo dyan. Tutulungan ko kayo kapag kayo ay nahuli ng drug trafficking, but I will only help you up to the extent that your rights as an accused are properly observed.
by the host country. Yes, sir. Magandang umaga sa inyo. Ako po si Audrey Guriseta. Sir, tanong ko lamang po, dahil ako po yung minsan naging OFW na rin. Oy. Ito po mga kababayan natin na nasasangkot dyan sa may sex for flight o yung mga nagiging drug mule, ito po ay kumakapit sa patalim. Dahil po unang-una, wala silang legal na dokumento nang sila ay magpunta sa mga bansang pinupuntahan nila, mapa sa Middle East man yan o kung sa mundo. Sir, may mga nakita ako ng mga Filipino na ganun nga, pumupunta sa isang lugar o sa ibang bansa na turista ang kanilang papeles, and then doon naghahanap ng trabaho, at pag walang naging trabaho, doon nagkakaroon ng problema. Sir, ano po ba ang talagang dapat na paraan ng gobyerno para ma-monitor yung mga ganitong insidente? Yung undocumented, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na kami na nasa gobyerno, hindi namin po tinatawag na mga illegal yan. Undocumented lamang po yan. No, kasi kababayan natin, hayaan mo yung mga foreign countries na bansagan silang illegal, pero tayo, ang tawag natin sa kanila, undocumented lamang. Ngayon, dalawang klase po yung undocumented, katulad ng sinabi ninyo, na pumupunta doon as tourist. Dahil nga, as a member of the ASEAN nation, ASEAN group of countries, wala tayong visa pag pumunta tayo ng Thailand, Malaysia, Singapore, Cambodia, Hong Kong. So from there, tumutuloy na sila doon sa mga bansa na mayroong mga kausap sila na mabigyan sila ng trabaho. At itong mga ganitong klase, hindi po dumadaan sa POAA, hindi po dumadaan sa na bine-verify muna kung talaga may naghihintay sa kanilang trabaho. Yung isang klase naman ng undocumented, ay yung initially, nagpunta sila doon sa isang bansa na kompleto sa papeles. May mga 2-year employment contract approved ng POA, labor attaché. However, after the expiration of their contract, nandoon pa rin sila, kaya wala na silang valid document, kaya undocumented na rin sila. Ngayon, kapit sa patalim, nabanggit po ninyo, totoo po yan kasi dito lamang sa ating bansa, meron na po tayong mga 6 million countrymen who are not employed. And that's according to the National Statistics Office. According to the Social Weather Station, 12 million na ang ating unemployed. So kapag pumila ka rito sa mga vacancies, meron nang bumipila dyan ng mga 12 million jobless. So kapit sa patalim po, talagang to survive, for their family to survive, kapit sa patalim yan, they take the risk. Some of them become drug mules, which I really truly discourage. Walang magagawa ang ating gobyerno sa inyo unless merong mga tinatawag mitigating circumstance. Hindi mo alam, may nagsiksik ng drug dyan sa maleta mo, kaya kayong mga pumupunta lalo sa China, situate na yung inyong mga maleta ay may kandado para hindi masingitan. So kung may mga ganyang klaseng mga circumstance, pwede kang ipaglalaban ng gobyerno. Pero kung napakaliwanag, very clear and convincing evidence, katulad nung nangyari nung nakaraang linggo, there was a finding which was not even controverted by the very family of this person involved here. 18 times siya naglabas-masok doon. What for? So, kung talagang totoo lang din na marami tayong mga Pilipinong may illegal na dokumento na pupunta ng Saudi. Pero sir, tingin nyo ba itong ginagawa ng Saudi government pagdating sa Saudization ay makatarungan? Alam niyo po yung Saudi, as far as I can recall, ang pinaka-total population ng mga local nationals ay mga 8 million Saudians. Ang expatriate population nila, meaning foreign workers, ay umaabot ng 7 million. Filipino, Indians, Pakistani, Bangladeshi, Arabs also from Egypt, Iraq, Iran. Itong Saudi, nagsimula po ito noong 2004. Ang pinaka-purpose nito na yung mga mamamayan nila, mga local Saudians, ang dapat mag-take over sa mga trabaho na yan. Now, this country is one of the world's richest country in the sense that they are the number one producer of oil. Ang per capita income yan ay maabot ng mga $16 million. I mean, $16,000 as compared to a per capita income na $1,000 lang. In other words, mayayaman yung mga taga riyan. Pwede ba nilang mapalitan yung mga
nagtatrabaho sa loob ng mga pamamahay nila ng fellow Saudian na nagtatrabaho ng domestic helper. In other words, itong Saudization, selected type of work lang ito. Hindi mo maaaring gawing janitor itong mga taga-Saudi. Ay marami tayong mga janitorials dyan eh. Marami tayong mga sales people dyan. Eh, hindi maaaring palitan ng mga taga-Saudi yan ng mga mayayaman, halos pensionado ng kanilang estado. Tama. At kung mayroong mang Saudization, ito ay ang unahin muna dito, yung mga Indian, mga Bangladeshi, Pakistani, pinakalas na ay mga Pilipino dahil love ng mga foreign employers, ang mga Pilipino, the best expatriate worker in the world are Filipinos. Kaya kung may Omanization, Saudization, UAization, Bahrainization, ang unang munang tatamaan yan yung ibang lahi, hindi tayo. Ang nangyayari ngayon dyan sa Jeddah ay itong nag-overstay. Expired na po yung mga papeles nila, nandoon pa rin sila. Hindi sila victim ng Saudization, biktima sila ng sarili nilang decision na mag-overstay. Opo, pero let's just have a quick message para sa ating mga OFWs na may mga illegal na dokumento na sasangkot sa ganitong klase ng mga sindikato sa ibang bansa. There's no substitute to going abroad with papers properly verified and approved by the POA, kasi hindi kayo papayagan ng POA na umalis ng bansa unless na meron talaga kayong tiyak na mga trabaho overseas, kasi meron mga labor attaché roon na bine-verify, totoo ba itong employer na ito, hindi ba notorious itong employer na ito, may kakayahan ba itong magbayad sa iyo ng ayon sa kontrata. So go through the POA, huwag kayong turista at hahanapan ng trabaho kasi magiging vulnerable so many abuses. Okay. Very well said, Congressman. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Salamat din po. Okay, yan nga po si OFW Party List Representative Roy Señeres.